Nagsimula ako sa dalaga hanggang sa dumating ka. Alam mo, nung una, nung nalaman namin nagdadalang tawa ko, hindi namin mapaliwanag ang saya na nararamdaman namin ng papa mo. As in, sobrang saya-saya namin. Bang hindi may pintang mukha namin sa sobrang saya namin. Kala kasi namin katulad kami ng iba na hindi maaaring magkaanak. At araw-araw namin dinadasal ang papa mo na sana bigyan kami ng anak. At yun nga, sobrang thankful kami kay God kasi dumating din yung araw dininig niya ang mga hiling namin at binayayaan niya kami ng isang napakagandang anak. Mas lalo kami sumaya nung nakita ka na namin nung isinilang na kita. Araw-araw kong dinadasal na sana ipapanalo ko ang lahat ng laban ng buhay para sa anak ko. Kasi simula nung naging isang ina ako, dito ko naramdaman ang sobrang pagod, laging wala sa sarili, palaging galit. Oo, palaging galit, pero hindi dahil sa anak ko. At dito ko rin naramdaman sa pagiging nanay ang sobrang saya, lalo na makikita ko ang anak kong nakangiti. At hindi ako pwedeng sumuko dahil nandiyan ka. Ikaw yung nagbibigay ng lakas ko. Oo, sa totoo lang, aaminin ko sa inyo. Nakakapagod ang pagiging isang nanay. Wala naman sigurong nanay ang hindi napapagod, diba? O ako lang ba ang nakakaramdam ng pagod? Pero pilit kong baliwalain yung pagod, puyat, sakit ng ulo. Kakayanin ko lumaki lang yung anak ko na malakas, malusog at hindi sakitin. At hindi ko maaaring ipaparamdam sa kanya na napapagod na ako. Kayang-kaya ko to. Anak lang naman kasi ang dahilan kung bakit lahat ng mga ina ay nagpapakatatag, nagtitiis, at patuloy na lumalaban kahit na nahihirapan na. Siya ang dahilan kung bakit ako matatag ngayon. Ngayon pa ba ako susuko kung kailan may dahilan na para magpatuloy? Simple lang naman kasi ang pangarap ko ay ang lumaking malusog, masaya, mabait at magtagumpay sa buhay ang anak ko. Oo, marami akong pinagsisihan sa buhay, pero hindi kasama dun ang pagiging isang nanay ko. Madaming beses akong muntik sumuko, pero naalala kong kailangan pa pala ako ng anak ko. Palagi kong iniisip na paano kung mawala ako, sinong magtatanggol sa kanya sa tuwing naata siya? Sinong masusumbungan ng mga problema niya sa tuwing mawawala ako? Sinong magpupunas ng mga luha niya sa tuwing umiiyak siya? Tayo lang kasi mga nanay ang nakaintindi sa anak natin. Ngayon pa ba ako susuko? Ngayon pa ba ako hindi lalaban? Na mas kailangan pa pala Ngayon pa ba ako susuko? Ngayon pa ba ako hindi lalaban na mas kailangan pa pala ako ng anak ko? Hanggat may anak ako nagsisilbing inspirasyon ko, hindi ako susuko. Oo, lahat ng pangarap ko nung una isusuko ko na, pero itong pangarap ko para sa anak ko ngayon, ilalaban ko pa ito. Katakot akong mawala ako sa piling ng anak ko. Di rin dahil wala akong tiwala sa mga nag-aalaga sa kanya, kundi dahil ako lang nakakaintindi at hindi mauubusan ng pasensya sa kanya. I'm living the life full of love and purpose. Salamat anak, dahil ikaw ang naging rason kung bakit hindi ako susuko. Itong laban ng buhay ay hindi na ito tungkol sa amin. Ito tungkol na sa anak namin na tinatawag kaming mama at papa. Hindi ko rin naman masasabi na isa akong perfectong ina kasi nagkakamali rin ako. Minsan din mauubusan ng pasensya, pero kahit ganun, walang magpapantay sa pagmamahal na meron ako para sa